Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pagdiriwang ngayon itong banal na Eukaristiya, pasalamatan natin ng Diyos sa mga biyayang ating natanggap, lalong-lalo na sa biyaya ng buhay at biyaya ng pananampalataya. At ialay natin sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang ating mga dasal, ang ating mga pangangailangan, at lalong-lalo na ang mga intention sa misang ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo ng ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita na isang bukas na pinto sa langit. At muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trumpeta na ang sabi, "Umakyat ka rito at pakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari." Walang ano-ano'y kinasihan ako ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya'y maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at cornalina. May isang bagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono, nakuluklok ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuutan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulilig na kulog. May 7 nagniningas na sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinilinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito, ang 4 na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap ng at likod. Katulad ng leon, ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka, ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao, ang pangatlo. At katulad ng agilang, lumilipad ang pang-4. 6 na pakpak ang 4 na nilalang na buhay at tadtad na mga mata ang bawat isa, sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono, at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, "Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan. Pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa isang kagustuhan,
sila'y nilalang mo at pinanatili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog na tambol, magsayaw purihin, mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya'y papurihan, purihin ang poon ng mga nilalang. Banal ka, poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig sa una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem. At ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanyang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang iyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto, binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sumagot siya ng kanyang Panginoon. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin. Sa salita ng mong iyan kita hahatulan.
Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ng puhunan ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto. Wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway, kung aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bawat isa sa atin ay binibigyan ng mga biyaya ng Diyos. Pero bilang mga tao, minsan ang kinikilala nating mga biyaya ay biyaya ng salapi o kaya yung mga material na bagay. Sa katunayan po, binigyan tayo ng maraming biyaya ng Panginoon. Pero kaso lang, ang tanong sa atin, paano natin ginagamit ang mga biyayang ito para sa ikalalago ng ating pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo na sa ating pang-araw-araw na pagsunod kay Kristo. Mga kapanalig, ang talinghaga sa ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa isang hari na umalis upang kunin at magiging hari. At bago siya umalis, iniwan niya ang kanyang mga salapi sa kanyang mga lingkod upang pamahalaan ito habang siya'y wala. Kaya nung bumalik siya, pinuri niya ang mga lingkod na nagpalago ng kanyang salapi. Pero pinagalitan at pinarusahan niya ang lingkod na hindi kumikilos at itinago lamang ang kanyang salapi. Kung ating pong pagnilayan ang talinghagang ito ay may kaugnayan po sa ating buhay pananampalataya, lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano na tagasunod ni Kristo. Dahil nga ang talinghagang ito ay may mahalagang aral para sa buhay natin bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Unang-una, ito ay nagbibigay sa atin ng aral sa pagiging matapat at maasahan na tungkulin. Ating napakinggan sa ating ebanghelyo, ang mga lingkod ay nagpalago ng salapi. Sila po ay napapakita tulad ng mga Kristiyano na matapat sa kanilang mga gawain at tungkulin. Dahil nga, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang maraming bagay, ang mga talento, kakayahan, pagkakataon upang maglingkod at gumawa ng mabuti. Kaya kung ano man ang meron tayo, gamitin natin ito at ibahagi natin sa kapwa. Huwag maging jealous o huwag maging mainggit sa ibang tao na may marami. Dahil nga, binigyan tayo ng Diyos ng maraming bagay, talento, kakayahan, pagkakataon. Pero ang tanong kung paano natin ito ipinalalago. Hindi tayo dapat tamarin o kaya maghintay lang na dumating ang mga bagay na mayroon tayo o kung anong kagustuhan natin. Dahil nga sa katunayan, meron na tayo. Kaya tinuturuan tayo sa talinghagang ito na gamitin ang ating mga kaloob para sa kabutihan ng iba at sa Diyos. Pangalawa, ang talinghagang ito ay nagbigay sa atin ng aral sa paghanda para sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang hari sa talinghaga ay isang simbolo ni Kristo na babalik sa katapusan ng panahon, na kung saan hindi natin alam kung kailan ito darating. Siguro sa ngayon, wala pa si Kristo. Ngunit tinawag tayo na maghanda para sa kanyang pagbabalik.
Gaya ng mga lingkod sa ating talinghaga na kung saan sila ay nagtrabaho at nagpalago ng salapi habang wala ang kanilang Panginoon. Kaya tayo rin bilang mga Kristiyano ay tinawag na magpatuloy sa paggawa ng kabutihan at pagpapalaganap ng kanyang kaharian dito sa lupa. Kaya ito po'y panawagan sa atin bilang mga Kristiyano na maghanda tayo dahil ang Panginoon ay babalik na hindi natin inasahan. Pangatlo, ang talinghagang ito ang nagbibigay sa atin ng aral na kung saan ang pagpapahalaga sa pagpapala na bigay ng Diyos sa atin. Ang mga lingkod sa ating talinghaga, sila ay tapat sa kanilang tungkulin. Sila po ay binigyan ng mas maraming responsibilidad at gantimpala dahil ipinalalago nila ang mga bagay, ang salapi na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kaya ipinapakita ng talinghaga ng pagiging matapat sa Diyos at paggawa ng kabutihan ay may mga gantimpala. Kaya wag nating isipin kung paano, para saan ang ating mga ginagawang kabutihan dahil nga may gantimpalang naghihintay sa atin at ito ibibigay sa Diyos. Hindi natin dapat itago ang meron tayo. Hindi natin dapat itago ang ating mga talento, ang mga biyaya na meron tayo. Ibinigay ito ng Diyos sa atin upang gamitin at maglingkod sa iba. At ang pangapat, ang talinghagang ito ay may magandang aral para sa atin na sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Ang lingkod sa talinghaga ay hindi gumalaw. Yung pangatlo na hindi man lang nagtrabaho, sa halip ay tinago ang salapi, ay nagpapakita ng takot at kawalan ng tiwala. Pinapakita nito na hindi tayo dapat matakot maglingkod at gumawa ng mabuti. Huwag nating tularan na kung saan magpadala tayo sa takot na wala tayong gagawin. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas at tulong sa bawat isa sa atin. Hindi dapat tayo magpabaya at maghintay lang ng pagkakataon, kundi magtulungan tayo at magpakita ng malasakit sa bawat isa. Kaya nga, ang talinghagang ito ay nagtuturo sa atin na magiging tapat at masigasig sa ating pananampalataya. Dahil nga tinawag tayo ng Diyos upang gamitin ang mga kaloob na meron tayo, maglingkod tayo, at magpatuloy sa paggawa ng kabutihan sa kanyang kaharian. Hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Kaya ito'y paalala sa atin na dapat tayo maghanda. Maghanda na may ginagawa. Hindi natin dapat sayangin ang oras at mga biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon, kundi magtrabaho tayo para sa kanyang kaluwalhatian at sa kapakanan ng iba. Ito po'y hamon para sa atin. Palaguin natin ang mga biyayang binigay sa atin ng Diyos. Gamitin natin ito para sa pang-araw-araw nating pagsunod sa Diyos, para tayo magiging matapat na Kristiyano at alagad ng Diyos. Dahil kung darating ang Panginoon, tayo handa at wala tayong ikakatakot dahil ginagawa natin ang nararapat. Natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan,
pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor, mga nurse at siyang mga nasa propesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagpalang yumao naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, habiyayang nagmula sa papalabo, tanda ng bawat puso at ibig mo, ako'y nananalig ng mamahal sa iyo. Lumabay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain ng ibigan, buhay mo. Pwede sumunod ka sa salita sa iyo. Alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuwi. Ibigay lakas, ngunit at tanggapin ang alay na ito, ang hadiyayang nagmula sa pagpapalabo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, tayo'y nananalig ng mamahal sa iyo. Manalangin tayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming numikha, pagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pagiral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitayin, sa iya inihayin, ilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen.
Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon. Kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nanalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwang ng aming mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nanatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Na sa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wakas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo, kaysa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose, na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.